Ang kasong ito ay naganap sa United Kingdom noong June 19, 2003. Si Andrew Lam ay kilala bilang isang matagumpay na negosyanteng Ingles na namumuhay ng maringya at luho sa Malta. Pero sa totoo lang may itinatago siyang madilim na sikreto. Ang kaniyang pangalan ay hindi talaga Andrew Lam, kundi Christopher Guestmore Jr. At siya ay kasangkot sa isa sa mga pinakabrutal at malupit na mga kaso sa British legal history. Lumaki si Christopher na may pribilehiyo at mayaman. Bilang isang teenager, huminto si Christopher sa pag-aaral upang pumasok sa negosyo ng pamilya. Ngunit hindi ito ordinaryong negosyo. Bilang bahagi ng kanyang mga tungkulin, matututo si Christopher tungkol sa mundo ng surveillance at intel gathering. At tulad ng kanyang ama na nauna sa kanya, naging matagumpay din siya sa industriya. Pagpapakita ng kakayahan para sa undercover na trabaho at investigasyon. Ipinakita ni Christopher ang kanyang mga talento nang makapasok siya at mag-undercover sa mga sindikatong grupo sa Wolverhampton at makakanang kilusan sa Nottingham. Nakikipagtulungan sa mga media outlets tulad ng Channel 4 at BBC. Tila maganda ang kanyang kinabukasan at siya ay nasa daan sa pagbuo ng isang matagumpay na karera sa negosyo sa telebisyon. Gayunpaman, umikot ang kapalaran ng mag-cruise ang landas nila ng isa sa pinakakilalang gangster ng Manchester, si John Wilson. Isang lalaking may hindi kapani-paniwalang marahas na reputasyon. Hinila niya si Christopher sa mundo ng krimen na humantong dito na gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain. Nakikipagtulungan din kay Wilson ang isang lalaking nagngangalang Brian Waters, isang 44 years old na nagbebenta ng cannabis na nagtatanim ng mga damo sa isang farm malapit sa Cheshire. Itinayo niya ang farm na ito kasama ang kanyang anak na lalaki at anak na babae na mga nasa hustong gulang at isang lalaking nagngangalang Solomon Razak. Habang nagtatrabaho si Brian kay Wilson, ay nilihim niya ang operasyong ito at ang nasabing operasyon ay kumikita ng mga nasa 3,000 pounds sa isang buwan. Si Brian ay may mga contacts sa Netherlands at madalas siyang mag-broker ng mga deals sa pagitan ni Wilson at ng iba niyang Dutch associates. Noong 1999 sa isang biyahe pabalik sa UK mula Holland, nahuli si Brian sa isang daungan na may dalang 20,000 pounds na pera. Ang pera na ito ay kay John Wilson at syempre, ang pera ay mula sa pagbebenta ng mga illegal na sangkap. At dahil hindi makapagbigay si Brian ng dahilan kung saan nanggaling ang pera, kinumpiska ang mga ito sa kanya. Sa kabila ng pangyayaring ito, nagpatuloy ang samahan ni Brian at Wilson. At noong huling bahagi ng 2002, nasangkot si Brian sa pagbebenta ng iba pang mga bawal na gamot sa ngalan ng mobster. Ngunit noong panahon ng Pasko, ninakawan si Brian. Nagresulta ito sa kanya na magkautang ng libu-libong libra kay Wilson na nagpalubog pa sa kanya sa utang. Galit na galit si Wilson. Hiniling niya ang mga kasanayan ni Christopher upang magamit kay Brian at sa kanyang pamilya. Siya ay inatasan sa pagbuntot sa anak ni Brian na si Gavin mula sa kanilang tahanan hanggang sa farm kung saan sila ay palihim na nagtatanim ng mga damo. Hinintay ni Christopher na makaalis si Gavin at pagkatapos ay pumasok sa farm at nakita doon ang lihim na operasyon. Sinabi ni Christopher ang impormasyong ito kay Wilson na lubos na nagalit. Naniniwala si Wilson na si Brian ay palihim na nagtatrabaho sa kanyang likuran at nagbebenta nang wala ang kanyang pahintulot. Kaya si Wilson ay nagbigay ng mga utos sa kanyang gang na sugurin ang farm ni Brian at nakawi na ang mga damo at kagamitan. Kasama sa gang na ito si Christopher, isang lalaking nangangalang James Reven na kilala rin bilang ang milkman dahil sa kanyang kakayahang maghatid kapag inuupahan upang makitungo sa ibang mga kriminal. Naroon din si Otis Matthews na siyang kanang kamay ni Wilson na may kakayahang magsagawa ng matinding karahasan at ang panghuli ay si David Moran. Walang bahagi si David sa kung ano ang malapit nang mangyari. Naroon lang siya upang maging lookout habang hinahalughog ng iba pang miyembro ng gang ang farm, pero mahigit pa tungkol sa kanyang bahagi mamaya.
Pinapagawa ni Wilson sa 4 na lalaking ito ang kanyang maruming gawain at pinapunta sila sa farm. Nang dumating ang grupo, walang ibang tao. Sinimulan nilang ikarga ang lahat ng mga damo at kagamitan sa isang van na dala nila. Pagnanakaw ng lahat ng may halaga. Inihatid nila ang may kargang van patungo sa ibang lokasyon at bumalik sa farm para magpadala ng mensahe. Dumating si Solomon Razak sa farm para mag-tent ng mga halaman. Ganap na walang kamalay-malay sa mga kakilakilapot na naghihintay sa kanya. Hindi niya alam na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago dahil siya ay tinambangan ng grupong ipinadala ni Wilson. Pagpasok niya, walang tigil na suntok at sipa ang natanggap ni Razak sa kanyang mukha. Nagsimulang humingi ng pera ang grupo, ngunit walang ideya si Razak kung ano ang kanilang ibig sabihin. Pagkatapos ay itinali siya ng grupo gamit ang lupit ng patiwarik at isinubsob ang kanyang ulo sa isang drum na puno ng maruming tubig. Nagpatuloy sila sa pagpihit kay Razak para sa impormasyon tungkol sa pera, ngunit sumagot si Razak na wala talaga siyang ideya kung ano ang kanilang ibig sabihin. Kaya kinuryente siya ng grupo at binuhusan ng asido ang kanyang katawan. Ang kalupitan ay mas lumala lamang mula doon. Isang punda ng unan ang inilagay sa kanyang ulo at niliyapan. Sinunog ng apoy ang kanyang mga balikat at leeg bago ito naapula. Pagkatapos ay in-stapler si Razak gamit ang isang pang-industriyang staple gun na nagdulot ng hindi maisip na sakit at paghihirap. Maraming staples ang nasa kanyang ulo at likod. Ang kasuklam-suklam na pagpapahirap na ito ay tumagal ng mahigit 1 oras. Ngunit buhay pa rin siya. Samantala, dumating naman si Brian na walang kaalam-alam sa nangyayari sa farm at sa kanyang pagpasok ay agad din siyang inatake ng grupo. Naranasan niya ang parehong kapalaran ni Razak. Siya ay binugbog, itinali at isinupsob ang ulo sa maruming tubig. Si Razak ay nagmamasid sa takot habang si Brian ay sumasailalim sa parehong paghihirap. Ngunit ang grupo ay gumawa ng isa pang malupit na hakbang. Isa sa kanila ay kumuha ng isang bakal at marahas na ipinasok ang bakal na ito sa puwitan ni Brian. Sa tindi ng lakas ng pagkakapasok ng bakal, nawasak ang mga organ sa loob ni Brian. Ngayon, gaya ng nabanggit kanina, ang mga anak ni Brian ay bahagi rin ng mga operasyon sa farm at pupunta sila roon para makipagkita sa kanilang ama. Kaya pagdating nila, inatake rin sila ng grupo. Ang mga pangalan nila ay Natalie at Gavin. Si Natalie ay malapit ng mag-21 at si Gavin naman ay 25. Nang makapasok sila, hinuli sila ng grupo at dinala sa kung saan naroon ang kanilang ama. Si Gavin ay kakilakilabot na binugbog habang hinihiling nila kay Brian na ibigay ang pera. Pagkatapos ay tinalian nila ang liig ni Gavin at hinila ng mahigpit na nagresulta sa pagkakasakal nito. Nakatali din si Natalie at inilagay sa tabi ng kanyang ama. Tinutukan ng gang ng baril ang bibig ni Natalie at humingi ng pera kay Brian ngunit wala itong maibigay. Sinabi ni Natalie kalaunan na inikot nila ang kanyang upuan upang makita siya ng kanyang ama at sinabi ng grupo sa kanyang nanghihinang ama na tingnan siya nito at tinanong kung gusto niya rin bang maranasan ni Natalie ang kalupitang ito. Pagkatapos ay pinunit ng isa sa kanila ang kanyang pang-itaas na damit gamit ang isang kutsilyo at hiniling sa kanyang ama na ibigay ang 20,000 pounds. Pagkatapos ay sinunog nila ang isang beanbag sa ibabaw ni Brian. Tumulo ang mainit na plastik sa kanyang nakalantad na balat. Ang industrial stapler pagkatapos ay pinaputok sa likod at bungo ni Brian. Walang nagawa sina Gavin at Natalie, kundi panoorin ang kanilang ama na walang awang binubugbog ng ilang oras. Matapos ang kabuoang 3 oras, sa wakas ay nalagutan ng hininga si Brian dahil sa kanyang mga natamong pinsala. Sinabi ni Natalie kalaunan na naririnig niya ang kanyang ama na humihinga ng mabigat. Ngunit pagkatapos ay huminto ang kanyang paghinga. Humagulhol si Natalie dahil alam niyang wala na ang kanyang ama. Ang grupo na hindi pa nasisiyahan sa kanilang kalupitan, pagkatapos ay ninakaw ang kotse ni Brian
at nagtungo sa kanyang tahanan kung saan naroon ang kanyang asawa. May teorya sila na maaaring naroon ang nawawalang pera, kaya dinukot nila ang asawa ni Brian na si Julie at dinala ito sa farm. Gaya ng nabanggit kanina, ang pang-apat na lalaking si David Moran ay nagbabantay. Habang nagbabantay, tinawagan siya ni Wilson at sinabihang tumawag ng mga pulis at iulat na may inaatake sa farm. Kung bakit ito nangyari at kung bakit pinasumbong ni Wilson sa mga pulis ang nangyayari ay hindi malinaw. Place, Newport connecting, payphone 01565 722 252. Thank you. Hello, please. Hello, hi. I've just come off the M6 for Manchester Airport. I'm not sure the junction is 18. Yeah? Going towards Northwich, or is it the A556? Yes. I've got up there, and the first farm on the right-hand side, Yep. it was about 500 yards. It looked like there was 3 men beating somebody up in the courtyard. All right. It didn't look right. So if you come off of junction 18 and take the 556, yeah? Yeah, I think it's 18. It's 19, that one, actually, I think. 19, yeah, Yeah. 556. Yeah. About 500 yards on the right, Yeah. going towards Northwich, Yeah. in a farmyard, and that's just like these 3 gentlemen, or 3 men, Right. attacking a man. How long ago was that? About 5 minutes. 5 minutes ago. Okay, so what's your name, please? I'd rather not get involved, you know. No, fair enough. Okay, I'll look into it for you. Thank you very Thank much. you, bye. Thank you, bye. Nang makabalik ang grupo sa farm kasama si Julie, dumating na rin ang mga pulis sa pinangyarihan, tumugon sa tawag na ginawa ni David. Nagtakbuhan ng grupo, ngunit si James Reven ay nahuli ng mga pulis, habang sina Otis at Christopher ay nakatakas. Nang pumasok ang mga pulis sa pinangyarihan, sinalubong sila ng mga nakababahalang eksena ng matinding karahasan at katatakutan. Natagpuan nilang wala ng buhay si Brian, ngunit mabuti na lang at buhay pa sina Natalie, Gavin at Razak, kahit na syempre sila ay labis na natrauma at labis na namimilipit sa sakit. Isinagawa ang autopsy sa katawan ni Brian. Nalaman nila na siya ay nagtamo ng higit sa 100 magkahiwalay na pinsala sa kung ano ang isa sa mga pinakamasamang kaso ng pagpapahirap na nakita ng Britain. Nawasak ng bakal ang loob ni Brian, nabali ang tadyang, tumutugo ang utak, basag sa mukha, gumuho na baga at tuloy-tuloy lang ang listahan. Sa pinangyarihan na ang mga salarin ay nag-iwan ng bakas ng nakapipinsalang mga clues. Dahil sa hindi inaasahang pagdating ng mga pulis, nabigo ang mga kriminal na maglinis ng kanilang mga bakas. Nag-iiwan ng napakaraming ebidensyang nakakalat sa buong pinangyarihan ng krimen. Ang mga wrappers ng pagkain at mga buti ng inumin ay natagpuan sa paligid. Tila ang mga umaatake ay nagpakasawa sa isang kakaibang piging habang ginagawa ang mga kasuklam-suklam na gawaing ito. Natisod din ng pulis ang isang bagay na hindi kapani-paniwalang kakaiba, isang plastic bag na puno ng dumi ng tao. Habang sumailalim sa pagsusuri ang bag ng dumi, nagsiwalat ito ng critical na link sa isa sa mga salarin, si Christopher Guestmore Jr. Nakita ang presensya ng kanyang DNA sa bag, ngunit hindi lang yon. Habang ipinagpapatuloy ng mga investigador ang kanilang paghahanap, natuklasan nila ang higit pang nakapipinsalang ebidensya. Ang mga sample na kinuha mula sa isang buti ng Sprite at upos ng sigarilyo ay tumugma sa pagkakakilanlan ni Christopher, gaya ng nakitang guwantes malapit sa pangunahing tarangkahan ng farm. Nalaman ng pulisya na si Christopher ay may koneksyon kay Wilson. Gamit ang data ng mobile phone bilang ebidensya, nagawa nilang mahanap kung sino pa ang may pananagutan sa nakagigimbal na krimeng ito. Inaresto sina Otis at Wilson kasama si David Moran, ang lalaking tumawag sa mga pulis. Sinabi niya sa pulisya na siya ay magiging saksi sa paglilitis kapalit ng mas mababang sentensya at binalingan niya ang natitirang bahagi ng gang. Pagkatapos ay pumunta ang pulisya upang arestuhin si Christopher para lamang malaman na nakatakas na siya sa bansa. Natagpuan nila ang CCTV footage na nagpapakita kay Christopher sa Liverpool John London Airport patungo sa Malaga
kung saan siya ay nagsimula sa kanyang buhay bilang isang takas. Tinulungan siya ng kanyang ama at ina para makatakas at bilang resulta, nakatanggap ang kanyang mga magulang ng 9 na buwang pagkakakulong para sa pagtulong sa kanya na iwasan ang hustisya. Si Christopher ay naglaho sa mga anino, gumugol ng susunod na ilang taon sa pag-iwas sa hustisya. Ang kanyang mga paggalaw sa panahong ito mula 2003 hanggang 2007 ay nananatiling napapalot ng misteryo, habang matalino niyang tinakpan ang kanyang mga bakas at umiiwas sa pagkakahuli. Sina John Wilson, James Raven at Otis Matthews, lahat sila ay nahatulan. Ang mga paghahatol na ito ay resulta ng mga paglilitis sa pagitan ng 2004 at 2007. Ang tatlo ay umamin na hindi nagkasala, ngunit mayroong napakaraming ebidensya na nag-uugnay sa lahat ng mga ito sa krimen. Ang mga ebidensya ng DNA, testimonya ng mga saksi, at mga talaan ng telepono. Ang tatlo ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Sina Wilson at Raven ay binigyan ng minimum na termino na 24 years sa likod ng mga rehas, at si Otis ay may minimum na terminong 22 years na pagkakabilanggo. Si David Moran ay sinintensyahan ng 21 buwan para sa kanyang bahagi sa pagtapos kay Brian. Si David ay binigyan ng mas mababang sentensya dahil tinulungan niya ang pulisya sa kaso. Dahil dito, mananatili siya sa witness protection sa buong buhay niya. Samantala, nagpalipat-lipat si Christopher sa iba't ibang bansa. Nakahanap siya ng kanlungan sa Mediterranean Haven sa Malta, kung saan siya ay nagkaroon ng bagong pagkakakilanlan, si Andrew Lam. Sa kakaibang paraiso na ito, namuhay siya ng marangya. Nakatira sa isang grand villa, nagmamaneho ng marangyang sasakyan at nagtatrabaho bilang isang luxury yacht captain. Para sa mga nakakakilala sa kanya sa Malta, siya ay isang matagumpay na negosyanteng British na may maraming mga koneksyon. Habang naninirahan si Christopher sa kanyang bagong buhay na marangya, naniwala siyang matagumpay siyang nakatakas sa hustisya. Ibinaon niya ang kanyang sarili sa isang mundo ng kayamanan at prehisteryoso, sarap sa ilusyon ng kaligtasan at kalayaan. Gayunpaman talagang natuntun siya ng mga pulis. Sa loob ng 16 na mahabang taon, nagawa ni Christopher na tumakas sa hustisya. Ngunit noong May ng 2019, lumabas ang pangalan ni Christopher sa listahan ng most wanted sa Europe. 4 na linggo lamang pagkatapos mailabas ang listahang ito, nakilala si Christopher at nahuli. Sa buong masinsinang pagliliti sa extradition na sumunod, ginamit niya ang kanyang bagong pagkakakilanlan bilang Andrew Lam na lalong nagpakomplikado sa proseso. Ngunit hindi nagtagal ay nalantad ang kanyang tunay na pagkatao at siya ay dinala pabalik sa United Kingdom. March ng 2021, minarkahan ang isang mahalagang sandali habang nagsisimula ang paglilitis kay Christopher sa Chester Crown Court. Kinasuhan siya ng pagtapos ng tao, ngunit itinanggi niya ang kanyang maling gawain at ipinahayag ang kanyang kawalang kasalanan. Sa panahon ng paglilitis, ang kilos ni Christopher ay tila binubuo at pinakintab nang siya ay tanungin ng sarili niyang depensa. Ngunit habang sinusuri siya ng prosekusyon, nagsimulang pumutok ang kanyang kumpiyansa. Ang dating matikas at mayabang na lalaking ito, ngayon ay tila hindi mapakali na may maliwanag na gap sa kanyang mga pahayag at umiiwas sa mga sagot. Sa isang medyo dramatic twist, nakatanggap si Christopher ng hindi inaasahang suporta mula sa kanyang ninong si Stephen Hayes. Sinabi ni Stephen na kasama niya si Christopher noong gabi ng krimen at sabay silang pumunta sa isang wine bar. Iminumungkahi ng testimonya na ito na si Christopher ay hindi maaaring nasa pinangyarihan ng krimen na humantong sa hurado sa deadlock na nagresulta sa isang muling paglilitis noong November ng parehong taon. Gayunpaman sa pagkakataong ito, ang mga hurado ay hindi na nadala sa pamamagitan ng bagong pahayag habang iniharap ang napakaraming ebidensya. Sa paglipas ng 1 buwan, sa kabila ng mga protesta ng pagiging inosente ni Christopher, naging napakalinaw na siya ay naging sabik na kalahok sa karumal-dumal na karahasang ginawa sa ngalan ni Wilson.
Pagkaraan ng 18 taon, napatunayang nagkasala si Christopher at sinintensyahan siya ng habang-buhay na pagkakakulong na may pinakamababang terminong 24 years sa likod ng malamig na rehas. Pagkatapos ay lumabas na sina Christopher at James Reven ay mga undercover na mga mananaliksik sa TV na nag-iimbestiga sa criminal underworld sa ngalan ng BBC. Binabayaran sila ng 52,000 pounds o mahigit 3.8 million pesos sa kasalukuyan ng BBC para sa isang trabaho lamang, sa kabila ng kanilang kaalaman na sila ay bahagi ng criminal underworld. Ang kaso ni Brian Waters ay isa sa pinakakasuklam-suklam sa kasaysayan ng batas ng Britanya at nag-iwan ng pangmatagalang sakit sa kanyang pamilya. Sina Razak, Julie, Gavin at Natalie ay patuloy na dinadala ang mabigat na pasanin ng nakamamatay na araw na yon, nakikipagbunos sa mga emosyonal na peklat at mga regular na flashbacks. Ito lang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa panonood. At sa muli, mag-iingat po tayong lahat. Paalam!